Ito ang Xiaomi Smart Band 9. Sikat ito sa masa dahil sa abot kaya niyang presyo, sa pagiging simple ng design at maraming features. So ano ang meron sa bagong version na ito? Disclosure, itong watch na ito ay pinadala sa akin ng authorized sellers ng Xiaomi Smart Band 9 para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So bago natin pag-usapan ito, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pa-subscribe na rin ako. Malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat. So ito guys ay nabuksan ko na. Pero i-unbox ko pa rin sa inyo para malaman nyo kung ano ang laman ng box. Tara! Dito sa box makikita mo yung logo ng Mi Xiaomi Smart Band 9 dito sa gilid. 1.62 AMOLED display, high quality metallic frame, up to 21 days battery life, linear motor for delicate experience dito sa kabila. 5 ATM water resistant, 100 plus sport modes, all-round health monitoring, at multiple choices of band faces. So buksan na natin ito guys. Dito makikita nyo yung manual, yung charger nya, at yung Xiaomi Smart Band 9. Tanggalin natin yung sticker. So, paano natin ito mabubuksan? Wala siyang power button. So, ang gagamitin natin para mabuksan to, mag-on to, ay itong charger niya. So, ganito guys. Lagay natin dito. Ayan, ang lakas ng kanyang dikit, oh. Hindi basta-basta matatanggal. So, saksak natin doon sa outlet na merong USB port. Hintayin lang tayo ng ilang seconds. Ayan na. Nag-on na siya. Ganun lang kabilis. Tapos pwede nyo tanggalin kagad. Ito guys ay na-pair ko na sa phone ko. Kaya wala nang lumabas na pairing. Kapag tinitingnan ko siya guys, ang vibrant ng color niya. Kitang-kita mo yung pagiging AMOLED nito. Yung brightness nito ay umaabot ng 1200 nits. At meron itong 60 refresh rate. Kapag sinaswipe ko siya ng ganito, ang smooth. Isa din sa nagpapa-smooth dito ay yung kanyang HyperOS. Kapag sinipe natin pababa, makikita natin yung notifications. Kapag sinipe natin pa kanan, makikita natin yung setting. Kapag sinipe natin pa kaliwa, makikita yung widget. Kapag sinipe natin pataas, makikita yung mga app list. Kapag papalitan nyo ng watch face, press and hold nyo lang yung screen and then nag-vibrate siya, pili lang tayo. Meron pa rin kayong madadownload nito na watch faces sa kanyang app. Balik natin sa dati. So, tingnan naman natin guys ang mga app list nito. Nandito ang stats, yung calories burn niya, steps, time, graph ng calories, graph ng step and time, workout. Nandito yung outdoor running, walking, freestyle, hiking, outdoor cycling, treadmill, jump rope, pool swimming. Tingnan pa natin dito sa more. So, nandito lahat yung kanyang mga workouts. Tingnan natin dito sa outdoor activities. So, nandito yung trekking, trail run, rock climbing, skateboard, roller skate, race walk. Tingnan natin sa water sport. Sailing, paddleboarding, water polo. Marami din. Activity, wala pang data. Running course. So, nandito ang basic run, advanced run, basic jog, fat burn, endurance run, advanced endurance run, interval run. Training state. So, nandito ang training load, VO2 max, recovery time. Heart rate. Dalawa yung kanyang leads. Vitality. SpO2. Sleep. Stress. Weather. Calendar. Alarm. Setting. Tingnan natin dito sa more. Meron ditong events,
task, breathing, stopwatch, music, find phone, world clock, silence phone, camera control, timer, flashlight, and focus. So, pwede ba natin itong palitan ng strap? Yes, pwede natin itong palitan ng strap. Meron akong extra strap dito. Tingnan nyo guys kung paano ko papalitan. Meron ditong ipupush. Ito. Tingnan nyo guys, oh. Natanggal ko siya. Tandaan nyo lang kung saan nakalagay itong strap na to. Baka kasi magkabaliktad yung lagay ninyo. So, ito. Palitan natin ng white. Ayan. So, ano yun? So, itong may bilog. Lagay natin. Press nyo lang din and then lagay nyo. Yan. So, sa kabila, tanggalin natin. Ito na. Yan. So, white strap na siya. Parang bagay yung white strap sa black. So, ito guys, ang itsura na kapag nakasuot yung white strap. Ganda na, no? Ito na yung lalagay kong strap. Hindi ko natatanggalin. So, ito guys, kapag ginamit nyo sa typical use, umaabot ng 21 days. Kapag nilagay nyo sa always on display, umaabot ng 9 days. Kapag heavy user ka sa paggamit mo dito, umaabot ng 6 days. Bukod sa optical heart rate sensor, meron pa itong sensor na accelerometer sensor, gyroscope sensor, at ambient light sensor. Ang isa sa nagustuhan ko sa smartband na to, ang gaan niyang suotin. Yung body nito nasa 15 grams lang. Sinubukan ko yung step counter nito kung maayos ang pag-track niya sa step ko. Bali naka 2,703 step ako dito guys. Tingnan nyo. Maayos naman ang pag-track niya sa step ko. Kapag maayos yung lakad mo, yung swing ng arm mo, napaka-accurate ng pagbasa nito sa step. Sinubukan kong hindi igalaw yung arm ko habang naglalakad ako. May konting delay yung kanyang pagbasa sa step. Basic experience ko, normal lang yung pagiging delay nito nung hindi ko ginagalaw yung kamay ko habang naglalakad. Nangyayari din kasi yon sa iba kong running watch at smartwatch. At napansin ko nung ginamit ko to sa labas, napakaliwanag ng kanyang screen. Nga pala guys, kapag gagamitin natin to sa running, kailangan natin ito i-connect sa phone. Tapos open nyo yung app, open nyo yung location ng phone para makakonect ito sa GPS satellite. Kung meron akong dinabanggit tungkol dito, i-comment mo lang at sasagutin ko ito. Kung interested ka, nasa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat sa panonood and run safe!